Dimples. At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Sabi nga nila, mga kapatid, we only live once. Kaya habang buhay ka, mabuhay ka ng may layunin. Bawat gising, wag mong sayangin. Ito po ang kwento ng ating letter sender dito sa Dear Dimples. Dear Dimples, isang pagbati na punong-puno ng bagong simula at bagong pag-asa. Ako po si May, 25 years old, mula sa Manila. Malaki po ang aking pasasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya pa ako ng pagkakataong mabuhay muli. Halos sumuko na ang pamilya ko sa aking kondisyon sa kalusugan, pero may plano pa pala si Lord kaya pala binigyan pa ako ng second chance sa buhay. Araw-araw kong ipinagpapasalamat ang bawat hininga at ipinagdiriwang ang pagkakataong itama, ituloy at ipaglaban ang mga pangarap ko. Your avid fan from Manila, May. At para po ikwento ang kanyang near-death experience, kasama po natin ngayon, napaka-blessed natin mga kapatid. Ang ating pong letter sender na si May. Good morning kapatid! Good morning, May! Ang ganda-ganda mo naman, parang ka namang walang pinagdaanan. Sa totoo lang when I was hearing and watching about your story, I was like, I couldn't believe because now you're so full of life. So many things that you're doing. 8 taon na nga mula nung makaranas ka ng isang miracle or milagro. Nagising po si May, mga kapatid, mula sa coma matapos ang komplikasyon sa type 1 diabetes. Okay, simulan natin kasi syempre may marami sa mga kapatid natin ngayon ang maaaring nanonood at meron din silang diabetes kagaya nung meron ka. Hanggang ngayon ba, do you still have diabetes? Yes po. Okay, so you're managing it. Yun na yung ano. Usually, yes di ba po. pag diabetic ka, it doesn't go out anymore, no? Parang Yes. for life mo na Yes siyang po. ima-manage. Okay. Bago ang lahat, kamusta yung health condition mo ngayon? Ngayon naman po is okay naman po ako, but still nag-inject pa rin po ako ng insulin kasi until now, syempre wala pa rin naman pong gamot for type 1 diabetes or kahit sa type 2 naman po kasi it's for more on lifestyle po siya, dun siya nakukuha. So, if type 2 ka, pwede mo pa rin mabago yung sugar mo. Oo. Ganon. And sa type 1 kasi, anong difference? Sa type 1 naman po kasi, it's more on hereditary na po siya. Right. So, kumbaga, pag sinabi mong ganyan, parang wala kang takas kasi it's in your Yes. blood, Yes kumbaga. po. Genetics, ika Yes. nga. Ilang taon ka nung ikaw ay makomatose? 17 years old 17 po. years old, grabe. So young. Bakit mo naisipang i-share online yung kwento mo? Actually po, matagal ko na siyang pinag-iisipan. Naghanap lang po ako ng timing. Pero one day po kasi may nag-post po na parang same kami ng scenario. So nag-comment po ako doon. Sabi ko, ganyan din po ako, nakomatose ako and then nagkaroon ng second chance mabuhay. Tapos, ang dami po niyang likes and ang dami pong nangungulit sa akin na ano daw nangyari, ganito, ganyan. Kasi ganun din daw yung nangyari sa family nila, ganon, or one of their family members. So, doon na po siya nag-start. Nagkwento po ako. Ang galing, no? Biruin mo, sa unang pagkikwento mo pa lang, talagang napukaw na yung interes ng mga taong maaaring may pinagdadaanan kagaya Yes mo, po. no? Ano pa yung mga naaalala mo na nangyari bago ka makomatose? Ano yung health condition mo at that time? Kasi 17 years old ka. At that time po kasi, tawag dito, parang naghalo-halo na po siya. Kasi yung mga kinakain ko is yung mga hindi po pwede sa akin. Kagaya ng? Mga junk foods po, more on junk foods, ganon. Ano ba ang junk mo? Sweets or salty? Kasi di ba maraming klase yan? Oo. Both po. Ay, nako. Opo. Pareho tayo. Mahilig din kasi ako sa junk food. Okay. Ganun po siya. And then, po ako, lagnat, pabalik-balik. Tapos, lumabas po siya sa underarms ko. Nagkaroon po ako ng pigsa. Okay. Tapos, since hindi ko na po talaga siya kaya, and sakto po kasi yung father ko that time is umuwi po siya since OFW siya. Tapos na po yung contract niya. Nasa province po siya. While ako po nasa Manila with my mother. Kasi hiwalay na po sila. So, since yung mother ko po that time is pregnant po siya,
hindi niya po ako ma-accommodate. So, nanghingi po ako ng help sa father ko. And then sabi niya, iuwi ko daw po yung self ko sa Pangasinan. Oo. So, that time, nung hinatid lang po ako ng mother ko sa bus terminal. Tapos ako na po mag-isa yung bumiyahe. On your own. Yes At the po. time na meron kang pigsa, kumbaga parang Yes, may pinagdadaanan mo na lagnat na lahat po ng ako to. nun. Oo. And hinahabol ko na po yung hininga ko nun. Tapos tinulungan lang po ako nung katabi ko, mag-mother po sila. Pinapainom nila ako ng tubig, ganon. And yung phone ko po, binigay ko na po dun sa conductor kasi silang dalawa na po ni Papa yung nag-uusap. Kasi hindi ko na Kasi po hindi talaga mo na kaya. Yes po. At the time, ano bang nararamdaman? Sobrang hilo? Parang ganun ba? Ano na po parang nakayuko na po ako. Tapos yung hininga ko po is hinahabol ko na siya. Very faint na. Yes po. Grabe. At 17 years old, para pagdaanan mo yung gano'n, no? Opo. You are one tough girl because hindi yan madaling gawin, lalong-lalo na nagbiyahe ka pa. Ano yun naman yung naging reaction mo nung malaman mo na halos mag-give up na yung pamilya mo? Kasi gaano katagal kang nakaka-comatose? Parang 3 weeks po. O, mo halos isang buwan yun. Anong naramdaman mo? Nung una po, I understand naman kasi syempre wala naman din po kaming ganong kalaking pera. And syempre, nasa ICU po ako, mga gamot pa. So, alam ko po na super laki na po ng hospital bills. And hindi ko din naman po sila masisi if ever mag-give up na din po sila sa akin. Oo. So, wait, i-bridge lang natin. Nung na-comatose ka, saan nangyari yun? After ba the bus ride? Yes po, pagkalapag ko po dun sa Pangasinan. I mean, ko po ng may nakaantabay na po doon na parang tricycle, tas si papa ko po, tas yung tita ko, tas diniretso na po ako sa hospital. And then, pagdating mo ng ospital, Doon na po yun. na-coma ka na kaagad? Hindi po. Parang naano pa po ako nun. How many times po ako nag-seizure? Oo. And then, finally, yun nga. Apo. So, almost 3 weeks. Ano yung mga naramdaman mo nung nagising ka? Did it feel like 3 weeks to you? May ganun bang Hindi sense po. ng time? Hindi Or, po. so, nung nagising ka, feeling mo parang coming from the pa lang yun, mga seizures mo pa lang, tama? Parang alam ko po na na-hospital ako, pero hindi ko alam gaano katagal. Katagal na. And nung time po kasi na nagising ako, po ako parang, ano bang tawag doon? Yung iba po yung nasa... Parang nag-hallucinate Opo, ba? nag-hallucinate Oo. po ako. And hindi ko din po sila kilala at all. Okay. So, at that time, anong mga nagaring reaksyon ng mga doktor? Kasi I'm sure nabigla sila na after 3 weeks, you are well and alive. Yes po. Oo. Siyempre po, nung una, that time po kasi is nasa labas na daw po sila ng ICU. Kasi that time is yung tatanggalin na nga daw po. Yung father ko po is nag-decide na. And then yung tito ko po from Manila, umuwi pa po sila sa Pangasinan. Kasi yun nga, yung result, gano'n na daw po. And then yun nga, bigla po akong nagising. Tapos, ang una pong pumunta sa akin is yung lola ko. Tapos, parang hinarangan po siya nung nurse kasi bawal daw po akong kausapin. Kasi baka daw po tumas yung heart rate ko or something. Mabigla, kumbaga. Opo. Okay, because that all happened to you, yung pagising mo na yun, may considered as second life yun. Yes po. Kumbaga, parang a miracle talaga. Kasi isipin mo, 3 weeks ka na comatose. And I Yes could just po. imagine gano'ng kahirap para sa pamilya mo to, sa parehong magulang mo. Even for the doctors, kasi syempre, Yes po. minsan, tao ka lang din naman kahit na ikaw ay isang doktor, di ba? But you can only pray, no? Ano yung mga hinarap mo or paano mo hinaharap yung second life mo ngayon? Ngayon po is tinuruan po ako ng father ko na mas maging, mas anuhin ko pa daw po yung pagiging faithful ko kay God, na lagi niya po akong sinasabihan na magsimba. So, ayun po yung ginagawa ko. And syempre, yung mga bawal po, hindi ko na po siya kinakain and ginagawa. Nagbe-behave ka na. Oo. So, curious ako para sa mga kapatid natin na nanonood ngayon, ano na yung typical na pagkain kinakain mo to stay healthy? Actually po, lahat naman po, kinakain ko pa din. Pero, onti lang po, tikim lang, ganon. Oo. Ganon lang po Anong siya. paborito mong pagkain?
Ano po, depende po may sweets, meron din Oo. pong mga fast food, ganon. Oo. Every now and then, pagbibigyan Opo. ng konti. But I'm so happy for you, May. You are a Yes po. walking testament of God's love. Yes. Kumbaga parang kung ikaw ay nakaranas ng ganitong klaseng milagro, second life, pangalawang pagkakataon sa buhay, ibig sabihin ni Lord, ay may purpose ka pa. Yes At yung po. purpose na yun, sinishare mo through your testimony ngayon dahil Yes sa content po. creation mo. Please invite everybody, May, sa mga content mo na ginagawa on social media. Yes po. You can follow me on TikTok at Larry May U_ and sa Facebook ko din po, Larry May Uson. Ang ganda. May maraming salamat sa Thank you ganda din mong po. dala ngayon at sa liwanag mong dala. Sigurado ako marami sa mga kapatid natin ngayon na nanonood at kung meron silang pinagdadaanan kasing grabe ng pinagdaanan mo, wag silang give up. Kumbaga, Yes. pagdasal sila at manampalataya. Maraming Thank you po. salamat, Thank you so May, much ha? po. Abangan pa po ang mga susunod pang kwento ng inspirasyon, pangarap at laban sa buhay dito lamang po sa Dear Dimples. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.